there's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Hay nako, Goosebumps Video. Top 5. Ito, pamagat nito pinamahayan ng masamang elemento ang tattoo shop. Pati tattoo shop, hindi pinapaligtas talaga ng mga multo. So ito, Goosebumps Top 5. Subscribe nyo, wag natin pataragalin ito at mahaba pa to. Tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Sundowning. Ang mapapanood nyo ay kuha ni Dex sa kanyang lola. Usually ang mga post Lola, so ibig sabihin, Pilipino to. niya ay patungkol sa mga sayaw niya, pero isang umaga, nagising na lang siya dahil sa ingay ng kanyang lola. Oh, Pagpunta niya sa kwarto, ito ang nadatnan niya. Sinisira mo lang ako para kung mga batang gusto mo sinisira mo lang yun. Uy, nagsasalita. Nagsasalita lang, naiintindihan ko na yan, hindi palagi. Diba, pupunta dito. Nagalit ka sa akin. Ano gagawin ko? Gusto ko ba magkalak? Gusto ko ba mga yan? Hindi Hindi na ako kinakausap. manakan eh. Gusto ko bang mumakan? Sabi ko, akin yung walis ako mawawala. Ayaw na malibigay. Baka daw ako mahulog sa hagdan. Diyos ko, ano ba naman gagawin ko? Kaya minsan, umiiyak na lang ko ako. Ay, maasin mo niyan ako nakikita ko umiiyak. Bakit ako umiiyak? Kasi ikaw naman. Nay, sino ang kausap nyo? Ito siya yan. Sino ang kausap nyo? Ito oh. Saan? Ito. Ano yung electric pan? Hindi, may tao. Nakikilala ako. Ano sa inyo? Kung sino-sino ka nakakausap nyo? O basta. Hindi ako makatulog eh. Salita ka ng salita dyan. Wala ka namang kausap. No, sige na. Yan ako po. Ay, hindi ko ba gets? Hindi ba niya alam na ganyan si lola niya talaga? Kasi may mga matatanda na nagsasalita talaga na ganito, di ba? Yung, alam niyo na, pag matanda na. Pero dapat alam niya na ganyan na si lola niya. Unless the first time nangyari to. Di ba? Or baka naman may nakakausap talaga si lola. Creepy yan. Huwag nyo na nga kausapin yan. Wala na nga. Hindi na. Ang lola niya, kahit wala namang ibang tao doon, makikita mong parang may full conversation siya sa kaibigan niya. Ang problema nga lang, ang kaibigan niya ay hindi nakikita. Ang tanging kaharap lang nito ay ang ventilador. Ayon kay Dex, madalas na ginagawa ito ng kanyang lola sa gabi o di kaya ay sa madaling araw. May nakikita kaya ang lola niya na hindi nakikita ng iba? O ito ay nagpapakita lang ng sundowning na madalas nakikita sa mga matatanda. taong may demensya. Although may paliwanag sa nangyayari sa kanya, pero madalas may mga pagkakataon na meron na pala talaga silang kaharap na multo. Minsan, dito pa nga na-attract ang mga ligaw na kaluluwa dahil nakikita sila nito. Pero ano sa tingin nyo ang kaso ng lola niya? Sundown o kaluluwa? Ikaw na ang magpasya. Sana naman, hindi pala sana, no? Kasi kung multo yon, nakakatakot, nakakita siya ng multo. Ngayon, kung hindi naman multo yon, may sakit na si lola, na, di ba? Walang talo parehas eh. Sana, ano ba mas maganda? Multo na lang kaysa sa may sakit? Mahirap mag-desisyon. Tattoo Shop. Si Pete Ramirez ay isang tattoo artist. Kung kayo papipiliin, comment nyo sa comment section, ha? Pag tumanda kayo, nakakita kayo ng multo o may sakit kayong demensya, parang hirap pamilian. No? Sa Chihuahua, Mexico. Dahil sa angkin niyang talento Oh, ito na yung tato. at sa ganda ng obra niya, marami ang nagpapatato sa kanya. At sa kanyang pagtsatsaga ay nakaipon siya Oh, dalawang salamin. Parang alam ko na ang mangyayari dito, para makapagpatayo ng kanyang sariling tattoo shop. However, hindi pangkaraniwan ang shop ni Pete. Dahil sa gabi o sa madaling araw man, ay buhay na buhay pa din ang shop kahit ito ay sarado na. Isang beses, tinawagan siya ng kanyang tito dahil naririnig nila na may mga ingay na nanggagaling sa loob nito. Kaya pinuntahan niya agad ang shop at eto ang nangyari. Buenas noches amigos, miren, son casi las 5 de la mañana. Sabi ko na Mexico na ano naman to Espanyol na naman Dahil multo dyan sa Espanyol na Me yan. marcó mi tío diciéndome que se escuchaba mucho la puerta del baño. Voy llegando y estoy viendo que la luz del baño está prendida.
yo apagué todo. Y aquí, en ese rinconcito, vi a alguien y no había nadie. Me asomé muy bien, dije, alguien se quiere meter al local. Pero antes de todo, empecé a escuchar Oh, ¿Qué pasa? ayan, may dumudungaw. que hagan algo. Y miren. Meron daw, meron. Oh, shit. Miren cómo se abre la versión. Dicen un hilo. ¿Cómo puedo hacer un hilo a eso? Sinceramente, miren. Miren. No me chingues. No me chingues. Ay, No, eso ya. No, espérate. No, ya me tengo que ir. buksan mo kasi. Temprano para estas chingaderas. Miren, o sea, dicen un hilo. Ah, chinga tu madre, a ver cuál hilo puedo abrir y cerrar así de lado a lado. Miren, cómo se mueve de aquí y de allá. Miren. Ay, no. Ayaw buksan eh. Kahit naman ako, hindi ko bubuksan talaga. Nang maitutok ni Pet ang camera sa pinto niya, makikita mo na makailang beses na may nagbukas ng blinds sa pinto. Tila kung anuman ang nasa loob nito ay sinisilip siya. Mag-aalas 5 pa lang ng madaling araw yon, kaya imposibleng may tao na doon ng ganong oras. Ngunit nang buksan niya ang shop, makikita mong wala namang tao doon. Ipinakita niya ang bawat sulok pati na ang banyo, pero makikitang bakante ang mga ito. Dahil dito ay naisipan niyang mag-iwan ng CCTV sa loob ng kanyang shop. At isang gabi, ito ang na-capture niya. Oh, shit. May salamin. Ay, eto na naman itong CCTV na to. Gago, nakakatakot yung ikot ng CCTV. Baka biglang may sumulpot. Bakit natatakot ako? Teka. Oh, eto na. Bubukas yung drawer sa baba. Pag ito sumara, ayawan na to. Uy! Kagi, mali ka. Buenas noches, amigos. Miren, ahorita me llegó una alerta al teléfono de que My goodness, mamma mia. había alguien adentro y no es muy tarde. Pero como que se cortó la transmisión, Ayun na, binuksan na. cortó el video. Y vine a checar porque últimamente no se ha estado grabando absolutamente nada. Y miren, porque he llegado aquí al local Ano yan, sir? Ay, gago, y hindi daw checo nakasaksak yung... siempre que la cámara está desconectada. Gago, hindi nakasaksak yung camera pero gumagana. Oh, shit. Sa simula, wala namang kakaiba dito. Napatingin ako sa CCTV ko, baka gumagalaw din Ngunit hindi nagtagal, katakatakang bigla na nga lang nagkaroon ng napakaraming orbs ang nagsimulang lumipad sa loob ng shop. Pagkatapos noon ay makikita mo na bigla na lang bumukas ang pinto ng cabinet sa ilalim at hindi nagtagal. Makikita mo ang manika sa tabi ng cabinet na bigla na lang ding gumalaw at tila humarap sa camera. At sa hindi malamang dahilan, bigla na lang namatay ang transmission ng CCTV. Kaya pinuntahang muli ni Pet ang shop
At dito makikita mo na may nagtanggal ng CCTV sa wall socket ng shop. May nagtanggal lang. Siguro gumagana talaga yon. Nakasaksak nung gumagalaw. No? May nagtanggal. Yun ang tanong dun. Mayroon nga May bang masamang espiritu ang nananahan sa shop niya? O ito ay gawa-gawa lang din niya? Naniniwala ba kayo na ang mga paggalaw na nakuna ng CCTV niya ay kagagawan ng mga espiritong andon? O maaring ginagawa lang din niya ito para maging marketing ng shop niya? Ikaw na ang humusga. Hindi ako ano doon sa marketing ng shop. Kasi kung nilalagay niya ng multo yung shop niya, kung for example, scripted, tapos dahil marketing ng shop, parang hindi maganda. Sinong matatakot pumunta yung mga tao dyan para magpatato kung may multo siyang ilalagay tapos ipopost niya, di ba? Parang hindi magandang marketing yun. Kasi ako, kung gusto ko magpatato, hindi na ako dyan magpapatato. Hanap na ako na iba. Sumama pa sa akin yung multo. The Voices. Sa unang video na ito, nire-record lang ni Joy ang pakikipaglaro niya sa kanyang anak na si Eva. Sila ay naglalaro ng taguan at gugulatin niya ang bata sa pagdaan nito. Ngunit hindi lang pala sila ang naglalaro nung oras na yun. Dahil pati ang mimic ni Joy nakisali na din. Uy, mimic. Panoorin. Mimic. Ang cute. Matapos gulatin ni Joy ang anak niya, maririnig mo ang parehong boses na tinawag din si Eva. Magkamukha ang boses ni Joy pati ang nanggaya sa kanya, pati ang paraan ng pagtawag nito, pareho din. Hindi niya napansin ang boses noong una, ngunit nang panoorin niyang muli ito, dito lang niya napansin ang kakaibang pangyayari. In this other video, si Lauren naman at ang kanyang anak na si Sarah ang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na karanasan. Yan, marami yan. Lalo sa haunted place. Dami niya, mga boses-boses. Diyos ko. Sarah, did you say you wanted a snack? You said you wanted a snack? Creepy nung ganun. No? Ayoko nung ganun yung arc sa bahay na ganyan. Yung arc, ayoko ng arc na ganyan sa bahay. Grabe, bahay to. Pero grabe yung rep nila. Parang nasa sa department store or sa supermarket, no? Okay. Can I help you do your fittings? Ulit. Can I help you do your fittings? Binig salita. Hindi to scripted. Tingin ko. Alam niyo kung bakit? Kasi nandiyan yung anak niya eh. Matatakot din yung anak niya kung magi-scripted siya. So para sa akin baka hindi scripted kasi wala namang gustong magulang na takutin yung anak, di ba? Tapos kasama pa sa video. Oh, you heard that? Meow? Tinanong lang niya ang anak niya kung gusto nito ng snack. Ngunit sa paglapit ng bata sa kanya, maririnig mo ang isang creepy voice na sinabi ang pangalan ni Sarah. Oo nga, no, Sarah nga. Kinabahan ako dun. Pagtaka, hindi lang ito narinig sa camera dahil narinig din nila ang boses na parang bumubulong. Ayon kay Lauren, mas madalas nga daw itong marinig ng anak nila. Kung ganoon, ang dalawang video ba na ito ay ang panggugulo ng mga espiritu sa mga anak nila? Ikaw, naniniwala ka ba sa mga mimic? Kung naranasan mo na to, ibahagi mo naman ang naging karanasan mo sa comment section. Ako, ang ibabahagi ko yung karanasan ko, na alam na ito ng mga subscriber ko. Sa Villa Epipania, nung kami dalawa ni Adventure Ducks, meron ako narinig na boses. Meron din ako narinig na boses sa Cresta del Mar, as in malinaw talaga yun. Kahit sa video, malinaw yun. Hindi ko talaga ma-explain kung ano yun. Kaya ako naniniwala ako dito. Lady in Dress. Sa isang maliit na workshop sa isang remote area noong 2020, ang sabi ng poster ay bigla na lang nag-trigger ang camera nila nang mag-aalas 4 ng madaling araw. Nang tingnan nila ang video, ito ang kanilang nakita. Oh shit, ano yan? Spooky.
Makikita mo sa video ang puting figura na stationary lang. Sa pagtakbo nito pakanan, nabuo ang katawan ng babae na nakasuot ng puti at mahabang dress. CCTV to, di ba? Unusual ang suot nito na para nga daw noong sinaunang panahon pa. Ang sabi niya, katakatakang may magdadaan din ng ganong oras doon dahil ito ay industrial area. Bukod doon, paliwanag niya ang direksyon kung saan tumakbo ang babae ay papunta sa fence nila. At sa likod ng fence ay ang railroad track. Wala nga daw itong pupuntahan kung hindi bumalik sa pinanggalingan nito dahil doon lang ang daan palabas dito. Kung tao to, makikita mo sanang bumalik ang babae, pero matapos ng video na ito ay hindi na nga muling nag-trigger pa ang camera nila. Ang Hindi eksekto yan. Hindi eksekto. Halata namang babae. ibig sabihin, kung ano man ito ay tila naglaho na lang din bigla. Ang nakunan ba ng CCTV nila ay ligaw na kaluluwa? O maaari din kayang umakyat ito sa fence nila kaya hindi na ito bumalik pa. Matapos nga daw ng nakunan na video na to, hindi na din naulit ang pangyayari. Ano sa Ligaw na kaluluwa, no? Yung mga ganyan. tingin nyo? Multo o tao? Hindi, imposible tao yan. Yung ganyang kasuotan lalim, no? Yung ganyang suot, hindi, wala nang ganyan suot ngayon, eh. Di ba? Tsaka anong gagawin ng ganyan suot sa dilim? Another poltergeist activity. Yan, ito, poltergeist. Noong March 30, 2021, hindi makapaniwala si Amanda sa nadatnan niya pag-uwi niya. Malakas ang boses niya at medyo mataas din ang adrenaline niya nung oras na yon. Normal na reaksyon lang to kapag may nangyari sa iyong hindi mo maipaliwanag. However, lalo siyang nagtaka at nagulat nang panoorin niya ang CCTV footage. These things, right? This is supposed to be identical to this, but I walk into this shit on my floor. So I'm like, what the fuck, right? And like, you can like see, like if I wanted to, it's not just gonna fall out. Like this stuff is in there, you know? So Ay, oo nga, no? I'm gonna pull up my camera so y'all can see what I'm talking. Uy, bumukas yung pinto. Wow! Sa video, makikita mo ang glass jar na nakasabit sa pader. May maririnig ka pa ngang mga hindi maipaliwanag na ingay bago gumalaw ang laman ng jar ng mag-isa. Uy, gagi, legit din to, ha? Ang bulaklak sa loob nito ay kusa na lang umangat at matapos nun ay parang may kung sino ang kumuha nito bago ito nahulog. Makikita mo pa sa unang video niya na upright ang lalagyan ng bulaklak. Dahil kung ito ay may impluensya ng gravity, makikita mo sanang nakapaling din ito. Ano ang masasabi nyo sa nangyari sa videong ito? Ito ba ay paranormal event sa bahay niya? Valid ba ang pagkakagulat ni Amanda sa nangyari? Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan. Grabe yun. Medyo legit yun, ha? CCTV yun, ha? Isa pa tayo. Ito pa, pamagat naman ito ay hindi pala amo niya ang tumawag sa kanya, multo pala. So, ito na. Medyo nabitin ako, isa pa. Return of the Mimic. Ibinahagi ni Hansel ang nakakakilabot na karanasan nila sa loob mismo ng kanilang bahay na nangyari nito lang February 27 ng alas 5 ng madaling araw. Takot na ikinuwento ng kasambahay nila na narinig niyang Parang Pilipino na naman to, ah. tinawag siya ng ina ni Hansel ng madaling araw na yun. Lumabas pa nga ang kasambahay sa kwarto niya para tignan kung ano ang kailangan ng amo niya. Ngunit paglabas niya, wala namang tao doon. Oh, shit. Dahil sa nangyari ay nireview ng pamilya ang mga CCTV nila. Ngunit ang natuklasan nila, talagang kakilakilabot pala. Len! Pucha, ayan na. Ay! Oo, maraming ganito, di ba? Tayo alam natin yun na parang may tumatawag sa atin. Minsan hindi natin iniisip na kung ano eh. Parang, pero malamang minsan may naririnig tayo na may tumatawag sa atin, di ba? Pero wala naman. Hindi ko alam kung ano yun eh. Multo kaya yun?
Makaamot pa siya ng ano, likod eh, no? Uy, legit. Kahit dito narinig yung Lynn. Yun kay Hansel, may gumagaya ng boses ng mga magulang niya sa bahay. Tuwing mangyayari ang pagtawag ng boses, ito ay madalas sa madaling araw. Sa unang video, malinaw mong maririnig ang boses ng ina niya na tinatawag ang pangalan ng kasambahay nila. Ngunit paglabas ng kasambahay nila sa kwarto, Wala. makikita mong hinahanap pa niya kung sino ang tumawag sa kanya. Ang nakakapagtaka, sa kwarto ng mga magulang niya, Rinig maririnig mo din ang parehong boses sa CCTV. Makikita mong tulog pa nga ang mga magulang ni Hansel nung oras na yun. Ngunit hindi lang yun. Dahil ang kwarto ng mga magulang niya ay nasa second floor, ang ibig sabihin, ang boses na narinig sa first floor ay may sapat na lakas para marinig din ito sa second floor ng bahay. Hindi din naman daw isolated case ang nangyari dahil 11 araw bago ang gabi na yun, na-capture na pala ang parehong boses sa kwarto ng mga magulang niya. Oh, shit. La? Is this the work of a mimic trying to terrorize their family? Or is it something else? Ikaw na ang humusga. Doorknob. Ang videong mapapanood ninyo ay nanggaling sa YouTube channel ni Juan Ignacio mula Argentina. Ito lang ang kaisa-isang video niya sa channel niya na ini-upload 4 na taon na ang nakalipas. Panoorin. Nakaw po. Puta, nagulat ako dun ah. Kala ko labas na. May gate pa palang blakal. May gate pa palang bakal. So, hindi fake. Kasi, minsan kasi, kala mo fake yan eh. Kasi, pwedeng i-access sa labas, diba? Hindi, may bakal eh. So, walang tao. Oh my God! Gago na yun! Oh shit! Paglabas mo, ito na yung pinto, di ba? So, walang pwedeng tumayong tao dyan. Walang pwedeng tumayong tao dyan kasi hindi kasya. Ay, gago talaga. Ay! Tinatarantado ka ng motor. Sa video, Walang tatayuan yung tao eh. Anong gagawin natin? ipinapakita niya ang kakaibang nangyayari sa pinto niya. Ang knob nito ay gumagalaw ng mag-isa. Kahit na nakabantay siya dito ay patuloy pa din ang paggalaw nito. Nang buksan niya ang pinto, makikita mong may steel door pa sa harap nito. Kaya nga, hindi ka siya tao din eh. imposibleng may magpagalaw ng doorknob Tapos nilak pa niya yun ha. Nilak niya yun. Nakita naman natin. mula sa labas. Wala ka din namang makikitang string o kahit anong tali ang nagpapagalaw dito.
Ang ginagawa ni Juan kahit na gumagalaw pa ang doorknob ay bubuksan niya agad ito at makikita mong wala namang tao sa labas ng Saka hindi naman pwede tali yun kasi pag ganon yung galaw eh. bahay. Ito ba ay isa na namang poltergeist activity? Paano mo maipapaliwanag ang nangyayari dito? Wala. Is it really a supernatural thing o gawa-gawa lang? Ikaw na ang magpasya. Ang hirap naman gawang-gawa lang yan. Tapos wala naman ibang post. 4 years ago, tapos isa lang yung post. So nakuhanan lang niya yan. Tapos gusto lang niyang i-share talaga sa tao. Yung nakuhanan niya. Kasi wala namang purpose eh. Kung ipopost niya yan, kung gagawin niya yan, scripted, at napakahirap i-scripted yan, hindi ko alam pa paano ginagawa yan. Mga Diba? ka-goosebumps, maikling commercial muna tayo. Sana ay masuportahan nyo ang isa kong channel na Amang Ilaw Tales, Tagalog Horror Story. Uy, meron siyang bagong channel, oh. Support. Amang Ilaw Tales, Tagalog Horror Story. So, subscribe nyo to at naku, paborito ko talaga to. Ito ay puno ng mga nakakatakot na kwento na sigurado akong kagigiliwan din ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. At kung nais mong ibahagi ang iyong kwento dito, maaari mong i-email ito sa goosebumpstopstories@gmail.com. O paano? Kita-kita tayo sa kabilang channel at tiyak nakikilabutan ka din sa mga kwento dito. Tuloy-tuloy ang takutan. Ghost in the Market. Isang lalaki sa pangalang Artek ang nagtatrabaho bilang night shift security sa isang supermarket sa Aurora, Mexico. Hindi siya naniniwala sa mga multo o sa mga paranormal stuff, pero hindi niya maikakaila na kakaiba ang nararanasan niya dito. Isang Yeah, isa rin nakakatakot to, supermarket. gabi habang nagra-round siya, laking gulat niya nang bigla na lang tumunog ang isang speaker na binebenta dito. Oh, shit. Ruidos. Es muy extraño. Y la verdad sí ya me está dando como miedo. Oh! ¿Qué rayos pasa? Qué raro. Sí, ya me está dando como... Kusa na lang itong bumukas at umalingaw-ngaw ang napakalakas na ingay sa buong supermarket. Hindi niya masyadong alintana to sa simula, ngunit sa sumunod na nangyari, napaisip na siya. Vámonos. Regresa a la farmacia. Ya no entiendo qué está pasando. Wow! Patay ka dyan. Papagalitan ka ng amo mo. Nagkakalat ka ng gulong. Habang rumuronda siya, pagdaan niya sa mga gulong, bigla na lang bumagsak ang mga ito. Makikita mo sa simula na maayos naman ang pagkakapatong-patong ng mga gulong, kaya imposibleng bigla na lang itong babagsak. Kailangan ng malakas na puwersa para mapagalaw ang gulong dahil na din sa bigat ng mga ito. Pero ang huling nangyari sa kanya ang talagang sumindak sa kanya. Dahil sa susunod na mangyayari, halos magbitiw na nga daw siya sa trabaho dahil sa takot. Yung halos, ako yan. Resign ka agad. Otra vez están escuchando ruidos. Takot naman dito magtrabaho. Estaba aquí haciendo el recorrido, pero escuché un ruido aquí adentro. No sé si estaba crujiendo algo o no sé si... No sé. Qué raro. Ya no sé realmente qué hacer. Todo me extraña de este lado. Oh, wow. Ya no sé qué hacer. Takot na takot siya Ya sa inyo. realmente no sé qué es lo que voy a hacer. Ya no entiendo ni qué es lo que está... Bago, nagbukas yung ano. ¿Qué cojones?
No mames. Sácate a la verga al chile, pinche mamada. Su puta madre. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? Oh, ang dilim naman dyan, tol. Walang hiya mo. Huwag kang pumasok, gago. ¿Qué se ve ahí al fondo? Ay! Oh, no mames. ¿Qué tal? May suspicious na ingay siyang Nagulat narinig ko. sa likod ng market. Ang akala niya nung una ay mga gawa ito ng mga machinery dito. Ngunit ang ingay na narinig niya ay nanggagaling pala sa madilim na sulok ng supermarket. Pagsilip niya dito, isang pares ng bota ang nakita niyang andon at sa harapan niya mismo, ang isa sa mga bota ay bigla na lang tumumba na parang may humila dito. Tapos Ano sa tingin niyo ang nararanasan ni Artex sa kanyang trabaho? Ito ba ay pinamumugaran ng mga kaluluwang hindi niya nakikita at tila pinaglalaruan siya? Dahil sa nasaksihan niya, napatakbo na lang siya. Sa dami ng paranormal phenomena dito, napapaisip na siya kung kaya pa niyang ipagpatuloy na magtrabaho sa Resign na, resign na. Mataba ka naman eh. Okay lang yan. haunted supermarket. Kaya mo pa makasurvive. Jinn-possessed doll. Sinira at Ito, dal. tinapon na ni Hannah ang paboritong laruan ng anak niya. Hindi para parusahan ang bata, ngunit sa takot niya na baka saktan sila nito dahil pinaniniwalaan niyang sinaniban ng Jinn ang manika. Ayon kay Hannah, Sinira mo pa? tapos niyang maglagay ng bakara, ang pinakamahabang sura o chapter sa Quran sa bahay nila. May napansin siyang kakaiba sa isang manika ng anak Oh niya. my God, si Peppa Pig pa pala. Kung ano yun, eto ang tinutukoy niya. Ay, nagalaw yung mata. Sa video, makikita mo ang manika sa kama at tila gumagalaw ang mata nito. Mapapansin ang pagtingin ng manika sa kanya at eto ang talagang tumakot sa kanya. Pinakita niya sa isang larawan ang itsura ng manika at hindi naman dapat gumagalaw ang mga ito. Gumalaw nga. Ayon sa kanya, hindi lang siya ang nakakita sa paggalaw ng mata nito, maging ang isa pa niyang anak. Now, when I first saw it, I thought, are you really seeing things? Because ain't no way that thing is moving its eyes. There is no way it's moving its eyes. Does that make sense? No, it does not. This is your child's little toy that they always love and sleep with. My daughter loves it. That thing is her life, okay? My daughter and that monkey chump are the same. She loves that little toy. So I'm like, ain't no way. It has to be my eyes. So I'm looking at it. My son comes. He's also looking at it. Both of us are like looking at each other. We're like, oh, I don't know. Let's use the camera. And then we use the camera and we see for our eyes. First time in real life, this toy was moving its eyes. Naniniwala ka bang kagagawan ng masamang espiritu ang paggalaw ng mata ng manika? Totoo kaya ang claim niya na sinaniban ito ng evil Jinn dahil sa dalawa sila ng anak niya ang nakakakita nito? Kahit nasabihin nating nakita nila ito, maaari kayang pinaglalaroan lang sila ng mga mata nila at lalo pa silang naniwala na ito ang kaso dahil sa nabidyohan nila ang pangyayari o maaari nag-a-adjust Hindi ko alam kung edit o something. lang Nahihirapan ang ako. pixel ng camera sa ilaw ng kwarto nang mangyari to. Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan. Grabe, nag-enjoy. Ang galing talaga ni Goosebumps. Oh, iba talaga. Nag-enjoy talaga ako pag Goosebumps yung nire-reaction ko. Kasi ang linaw nung pagsasalita niya. May dating yung boses niya kasi nakakatakot yung tono eh. Ang galing. So, yun. Inabot na ako ng madaling araw. So, thank you sa panonood at see you next video. I came from the mud. There's dirt on my hands.